So ito, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay patungkol nga dito no sa mga DDS vloggers na kung saan po mga kababayan ay kanya-kanyang burahan po ito ngayon, kanya-kanyang laglagan, kanya-kanyang tanggihan, kung sino yung mga nagpapakalat ng fake news kasunod ng pag-anunsyo ng palasyo at ng PCO no nila Dave Gomez at Yussi Claire Castro na magkaso nga sila at gumawa pa nga ng website itong PCO mga kababayan na kayo o tayo mismo pwede nating isend kung sino yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news mga kababayan no. Meron pong ginawang website ngayon ang PCO mga kababayan na kung halimbawa makakita kayo ng mga post, ng mga Facebook post, Facebook page, pwede nyo pong ikopya yung link at i-share nyo doon sa website na ginawa ng PCO. At sabi nga ng PCO mga kababayan, hindi nila palalagpasin at lahat na ito ay kanilang susuyudin. No? So, pagkatapos noon mga kababayan na palpak na kwento, palpak na usaping cancer ni PBBM, kanya-kanya na silang laglagan. Nako po mga kababayan. At mismo nga mga kababayan, yung kapwa nila DDS na ang nagsabi na naka-attend doon sa Bataan sa araw ng Kagitingan, ang nagsabi na hindi po yun AI, hindi po yun lumang video yung ipinalabas ng PTV at ng mga media, kasi mismong si Kirubin, no mga kababayan, si Kirubin mismo nandoon, si Larry Gado nandoon, na which is mga kababayan, at saka yung guest speaker na bata ay iba po noong 2025 na guest speaker, no? Kasi kung naalala niyo mga kababayan, noong 2025 guest speaker doon sa Bataan sa araw ng Kagitingan ay matangkad na babaeng bata. So ngayon po mga kababayan, ang guest speaker po na bata doon ay maliit at nakasalamin. So hindi po talaga tugma na ang sabi nila mga kababayan ay inulit lang daw ang video or minamanipulate, no? Ma'am Laville Vlog, silo po, ang kay Sir Kili Capuno. So ito po mga kababayan, no? Yung ating unang pag-uusapan na patungkol nga dito kay Maharlika. Maharlika, kay Bugris, kila Kati Binag, no? Kay sila Sasrugandos, si Jack Argota, no, yung mga DDS vloggers, yung mga bagong vlogger-vloggeran diyan, yung mga nagnanakaw lang ng video tapos rini-upload sa kanilang mga Facebook page, di ba? Maraming DDS diyan mga kababayan na mga nangunguha ng video. Naalala nyo, maraming mga DDS diyan na gumawa ng page tapos pinagkakitaan nila yung page, ini-re-upload nila yung mga video, no? Para kumita ay delikado po kayo, no? Yung mga vlogger-vloggeran diyan na walang mukha, yung nagnanakaw lang ng mga video tapos kahit fake news sinishare. Nako. So ngayon mga kababayan, ito po ipapanood ko po sa inyo na mismo po si Maharlika mga kababayan ay naghugas kamay na. Ito po ha mga kababayan, wait lang. Asan na ba yung volume? Ito, lakasan natin ha. Hugas kamay na, mga kababayan. Legit yung video. My honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi, may seremonyas, hindi siya 2025. Alright? So, legitimate yung video, nabuhay pa si Bangag. Unless lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Ayan na mga kababayan, nagtanong na si Maharlika. Sino daw ang nagsimula na nagpapakalat ng fake news? Sila lang naman, 'di ba? Alangan naman tayo, 'di ba? Ayan na mga kababayan, naghugas kamay na ang mga fake news, yung mga pokpok, yeah, yung mga sinungaling na vlogger ni Sara Duterte. 'Di ba? Ayan na. Continue. Ako, okay, hindi ko sa inyo kinonfirm. Okay? Napatay na si Bangag. My honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi, may seremonyas, hindi siya 2025. Ayan na. Alright? So, legitimate yung video, nabuhay pa si Bangag. Unless lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Ako, okay, hindi ko sa inyo kinonfirm. Okay? Napatay na si Bangag.
Hindi daw niya kinonfirm na patay na si BBM kasi bangag ang tawag nila. Pero sinabi niya na nilagay na daw sa freezer, naka-freeze na daw. Oo, hindi daw ipinapakita para hindi daw maiupo si Sara Duterte, di ba? Ayan na, Maharlika. Kanya-kanya na kayong ngayon, palusutan. Kanya-kanya na kayong linis kamay at hugas kamay matapos na mag-anunsyo ang palasyo at ang PCO na kulong kayong mga fake news kay mga animal kayo. Ito. My honest observation, mga kababayan, is legit yung video. Okay? Kasi, may seremonyas, hindi siya 2025. Alright? So, legitimate yung video na buhay pa si Bangat. Unless lang kung talagang magaling sila mag-clone or something. Ganito kasi yan. Sino ba ang nagsimula ng pagpapakalat ng fake news? Kayo! Nagtatanong ka pa, syunga ka ba? Sing syunga at sing pangit ng bangs mo at maalab bubuyog mong shades, yung katangahan mo, Maharlika. Kayo yung nagsabi na si Marcos may cancer. Si Marcos 50-50, stage 4. Tapos, nung nakaraan lang, sabi mo, patay na, nasa freezer na sa morgue, hindi ilabas-labas, at ang sabi nila, nakalipa daw sa ibang bansa, ganito daw, may biyahe, para lang daw hindi mapaupo si Sara. Ngayon, biglang lumabas si PBBM sa araw ng kagitingan dun sa Bataan, nagngangahan ang lahat. Kasi naloka sila. Kasi mga kababayan, ganito totoo lang. Kami, mga vlogger, mahirap kasi dito mga kababayan na magbitaw ka ng salita tapos palpak, mawala ng tiwala sa'yo yung mga viewers mo. Totoo yun mga kababayan. Kasi, katulad niyan, sinasabi niyo patay na si PBBM. Tapos ending si PBBM lumabas buhay na buhay. Kung ikaw viewers, magtagal ka pa. Sa bagay, kung ang viewers mo ba naman ay DDS na isang bobo, isa tanga-tanga, di ba, mahirap, walang pera, hampas lupa, pangit, dugyot, patay guto, manyakis, di ba? Talagang mananatili ka kasi pareho kayo Sabi nga ni Miriam Santiago, ang tanga na politician, may possibility manalo kung ang bubuto sa kanya ay tangang butante rin, di ba? Ako, okay, hindi ko sa inyo kinonfirm. Okay? Napatay na si Bangag. Hindi daw kinonfirm na patay na si Bangag. Putang ina, sinabi mo nga nasa freezer na Crush the cover. Diba? Nasa morgue ito pa, mga kababayan, ito, Bogres, PBBM. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Ayan may pinapakita pa sila. Ayan, may hawak pang banga. Hindi kita Alam niyo, sa totoo lang, yung mga ginagawa nilang yan, pag namatay si Digong, higit pa dyan ang gagawin ko. Maniwala kayo sa akin, may mga DDS mag-iiyakan talaga. Tignan nyo, pag namatay, may nakalagay pa, BBM. Pag namatay si Digong, putang inagagawin ko talaga yan. Sabi ko sa inyo, mag-ritual pa ako dito habang nagla-live. Tignan ninyo. Yung mga pang-aasar yung ganyan. Pag namatay si Digong, tignan ninyo. Good morning mga palalags ni Kiburay at sa mga DDS. Wala akong pake kung pangit o maganda ang inyong umagang mga dipota. So ito na nga kahapon, araw ng kagitingan. Ngayon naman, April 10. Araw ng paniningil. Maniningil tayo sa mga ka-DDS natin. Unahin natin si Eloy Bugris. Si Eloy Bugris manangakong ipapatanggal ang kanyang tinggil sa kanyang puki kung makikita natin si BBM na mag-a-attend ng selebrasyon ng araw ng kagitingan. Diba? Ayan. Ang sabi ni Bugris, ipapatanggal daw niya ang kanyang tinggil live pag lumabas si PBBM sa araw ng kagitingan. Ano na, Eloy Bugris? Asa na yung tinggil mo na parang ninguyang karne ng baka na hindi manguya-nguya? Asa na yung tinggil mo na parang sibuyas na cupot? Akala ko ba ipapatanggal mo pag lumabas si PBBM? Mga wala kayong isang salita, di kay katulad sa akin na magigilit ako kung makauwi si Digong. Putang ina, walang Digong umuwi, ba't ako magilit? Tignan mo, Bugres! Kung saan, andun nga si BBM alive and kicking, mas malakas pa sa kalabaw. So ngayon, hinahamon natin si Eloy Bugris. Hinahamon kita, Eloy Bugris. Mag-live ka, ipakita mo sa amin ang tinanggal mong tinggil sa puki mo.
O kung hindi mo pa naman tinatanggal, bumuka ka sa camera mo habang tinatanggal ang tinggil sa puki mo. How's that? Estapadora, scammer na DDS. Hihintayin namin ang pagtanggal mo sa tinggil mo, sa puki mo. Tiniyak na Malacanang na nasa maayos sa kondisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon para sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang basihan ang mga post sa social media na may sakit umanong Pangulo. Huwag daw maniwala sa peking impormasyon. Tuloy-tuloy niya ang trabaho ng Pangulo. Kahapon, tinaunahan ni Pangulong Marcos sa panunumpa ng mga bago opisyal ng Vice Mayor's League of the Philippines sa Malacanang. Kita ninyo? Tiniyak na Tapos sasabi, Ay, nagpakapat! Eh, Diyos ko, ginawa ko! Ay, uy, Diyos ko, muli mo, patay na lang! Meron po tayo natanggap na report. Sa West Wing, mm, St. Luke's. puntahan daw sa West Go. Wing. St. Luke. Verify. Oh. Ayoko sana magsalita kasi naawa ko sa doctor. Naawa ko, sorry lang na natabi lang sa aking bibig. I was not supposed to say it, actually. Sa West Wing. May pa West Wing ka pang animal ka, hindi mo nga alam ang hindi mo nga alam ang spelling ng po at opo. Yan, nataga anong English ng po at opo. Tapos may pa West Wing ka pa, animal kang pistingyawa ka pa kasinungaling mo. Anong gagawin ni PBBM sa St. Luke's? Tapos sabi mo, ipatanggal mo yung tinggil mo sa live. Pag nakita mo si PBBM na lumabas doon sa araw ng kagitingan sa Bataan, iputang ina, mismong si Kirubin, si Ariel Kirubin, no? Umamin, si retired General Ariel Kirubin, umamin na hindi AI, hindi gawa-gawa at totoong nandun si PBBM kasama niya, sa likod siya. Sa likod siya ni PBBM nakaupo. Kita ninyo, kapwa na DDS ninyo ang nagsabi. Diyos ko naman. Tapos ngayon, kanya-kanya kayong post, kanya-kanyang tanggihan, kanya-kanyang sabi na wala daw sinabing namatay si Bangag. Sabi ni Maharlika. Ito ang PBBM sa Bataan. Di ba? Kita nyo mga kababayan, sunog na sunog ang mga animal. Ayan sino ba yan? Sino ba yan? Si Bongit. Akala ko ba patay na? Akala ko ba malubhang kalagayan, stage 4? Kabilis-bilis nga maglakad. Mas malakas pa nga sa kalabaw. Diba? Ayan Akala ko ba namatay na? Diba? Good morning. Ayan. We gather here today to remember those who stood firm in the face of overwhelming adversity, as well as to reaffirm the values that they lived and that they died for. The April values 9, of courage, 2026. of dignity, and an unyielding love of country. The heroes of Bataan gave their all so that we and the generations that follow may inherit a nation that is free, sovereign, and worthy. Hindi of nga their kaya ni Sara sacrifice. magsalita ng We also ganyan. witnessed earlier the unveiling of the Czech marker for World War II to honor the Czech nationals who chose to stand with us in the defense of Bataan. Their story reminds us that the fight for freedom knows no borders and that solidarity. Ito sa mga nagsasabi, hindi daw to totoo kasi daw, nung 2025 video. Mismong si Maharlika na nga nagsabi, confirm na latest yung video at hindi 2025 kasi 2026. At naghugas kamay nga si Maharlika na wala daw siyang sinabing patay na si Bangag. Ngayon sa mga nagsasabi, bakit daw si PBBM dito mataba? Ito meron akong explain sa inyo. Si PBBM po, presidente yan. Kahit kagat ng lamok dyan, kailangan sundan ng mga medics yan, sundan ng doktor yan. So sa nararamdaman ni PBBM, meron siyang verticulitis, no? Bawal siyang kumain ng marami, bawal din kumain ng kunti kasi nga magkakaroon ng sakit ang kanyang bituka. Matitrigger ang kanyang verticulitis. So ngayon mga kababayan, alam niyo ba kung bakit tumaba si PBBM? Dahil sa sinasabi nating booster. Ganito po yan. Alam niyo ba mga kababayan kapag nagpaglota kayo? Ito, meron akong i-bulgar sorry sa mga clinic na nagpapaglota.
Comedians Vlog, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Diverticulitis. Colitis ba pagbasa niyan? Diverticulitis. Ito ha, mga kababayan. Si PBBM po, hindi siya pwedeng diverticulitis. Pagbasa niyan. So ngayon mga kababayan, si PBBM kasi hindi siya po pwedeng ano-ano na lang ang kinakain. Maraming bawal sa kanya. Kasi nga baka mapiktuhan na naman yung kanyang bituka, no? At masira na naman ang kanyang pagdumi. Kasi parang kumbaga parang sa Almoranas ganun mahapde, 'di ba? Ang sa kanya ganun sa bituka kasi nanggaling. Kasi malay natin, 'di ba? Si BBM kasi mabilis ma-complicate lalong-lalo na ang kidney niya isa na lang, 'di ba? At saka may edad na matanda na. So ngayon mga kababayan, alam niyo ba ang style ni PBBM? Para siyang nagglota. Meron yan siyang sinasaksak dito na nagdidextrose habang halimbawa galing siya sa trabaho. Pag uwi niya sa gabi, sasaksakan siya dito ng dextrose na medyo maliit, ang tawag dun immune booster. Na which is ganyan din ang ginamit ko, no? Kaysa sa magpaglota ka. No? Yung magpaglota ka kasi mga kababayan, hindi siya actually totoo lahat glota ang laman. Yung iba po dyan, immune booster. No? Kapag ka-immune booster ang ilagay mo dyan, na maliit na bote na kulay dilaw ang laman, immune booster yun, depende sa cc. Merong 100cc, 200cc, 300cc, yun puputi ka talaga. Tsaka yung mga glota-glotang binibili ninyo at yung mga pinapa-injik-injik ninyo sa katawan, kala ninyo, lahat glota yan, hindi. May mga immune booster yan, no? Ano bang side effect ng immune booster? Ang immune booster kasi mga kababayan, kapag i-inject mo yan sa katawan mo, yan po ang tinatawag nating shield sa sakit, sa sipon, sa ubo. Kasi alam nyo kung bakit kailangan ni PBBM ng immune booster na drip, no? Yung sinasaksak dito, depende kung dito or dito. No? Ang tawag ng immune booster, yan po ang kailangan ni PBBM para hindi siya kumain ng, kasi di ba yung iba, kakain para malakas, kakain para ganito. Ipinagbawalan nga siya sa sobrang busog kasi ma-trigger yung kanyang bituka. So ang ginawa niya, dinaan sa ugat. Ang tawag dyan, immune booster or antioxidant. No? So ibig sabihin, instead na iinom siya ng gamot, idinaan na lang sa ugat. No, yan ang tawag dyan, immune booster. Ang immune booster, depende sa CC yun, vitamins yun, na kung saan, para hindi ka uminom ng gamot, kasi ang gamot kasi matitrigger yung bituka mo nun No, pag uminom ka ng gamot, pag natunaw yun, may mga acid yun, may mga chemicals yun. So, much better idaan mo sa dugo. Ang tawag doon booster o immune booster, no? Kasi 'di ba yung iba ang ginagawa, uminom ng Enervon, uminom ng Centrum, uminom ng mga vitamins o multivitamins, si PBBM bawal nga kasi yung bituka niya ang may something. So ang ginawa is dinaan sa ugat. Ganon po 'yon, mga kababayan. Ma'am Glory, hello po kay Ma'am Susan Brigara. So, sa mga hindi nakakaalam kung bakit si PBBM tumaba, kasi nga nag-immune booster ang tawag dyan. Diba? Nag-immune booster siya. Kaya mabilis ang effect. Kaya nga diba yung iba, pag bumili ng glota, instead na inumin, ini-inject. Kasi mas mabilis ang epekto ng inject kaysa sa iniinom. Diba? Oh, ganun yun mga kababayan. Yun kasing iniinom, Diyos ko, ilan lang naman ang dosage mo, napakaliit. Iinom ka pa ng 30 katableta bago i-epek. Kaysa dun sa immune booster, 1 linggo mo lang, umipekto na. Immune booster ang tawag dun. Diba? O kaya siya tumaba. At saka tipnot presidente yan, kailangan ng kanyang inumin yan, mga mamahalin na immune booster, yung mga branded. Presidente yan Diba? Yun ang tanong sa bakit daw tumaba si PBBM. Mga syunga ba kayo? Presidente yan Si Sara nga na walang kwenta kung ano-ano pinag-iinom, di ba? May pa-opera-opera pa nga na nalalaman, may mga gur-gur-gur pa sa lieg, no? Wala nang kwenta. Ay, Diyos ko. Kaya po na tumaba si PBBM. Alam niyo, sa totoo lang, kahit ako kung gusto kong tumaba, putang ina, pumunta ka ng private hospital, magpa-inject ka ng immune booster, putang ina kung hindi ka tataba. Diba?
Oh, yung iba kasi sabi, ang mahal naman magpataba. Kasi mahal talaga yun eh. Siyempre, presidente yan. Eh, sino ba naman presidente hindi gagastos para sa kanyang kalusugan? Di ba? Ma'am Elizabeth Lorin, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Siyempre, presidente yan. Kumpleto sa medics yan. At siyempre, kung presidente ka, yung mga doktor mo, hahanapan ka ng anong mga solusyon dyan, ano yung pampataba dyan, ano yung hindi matrigger, at yung pang antioxidant, mga immune system mo ay lumakas at hindi ka basta-bastang tablan. Pag nabilad ka sa init, hindi ka sipunin. O pag naambunan ka, hindi ka lagnatin. Diba? O pag nakagat ka ng ganito, nakalanghap ka ng masamang amoy, o hindi ka agad di kita ng sakit. Kasi ang tawag po dyan, mga kababayan, ay immune booster o vitamins. Di ba? Oo. Yan ang mahirap kasi sa bagay mga DDS, hindi nyo maintindihan niya kasi nga bubunga kayo. Di ba? Ang kailangan ni PBBM ngayon yung maintenance niya, mga mamahaling gamot. Bakit? Unang-una, isa lang ang kidney niya. Mabilis makomplicate, lalong-lalo na pag nagkamali ng inom. Diyos ko, nakita nyo ba na kada alis ni PBBM may nakasunod na ambulance, may nakasunod na mga doktor, may mga nakasunod na medics, kumpleto lahat ang convoy niyan. Kasi anytime kung sakali na bigla siyang sumpungin dyan ng kanyang sakit, andyan agad yung medics. Merong sariling ano yan. Tawag dito mga kababayan, meron yan siyang sariling tawag doon, mobile clinic. No, nakasunod lagi, kumpleto sa doktor yan. May mga nurses pa yan. May mga medics pa yan. 'Di ba? Oo, Diyos mio Marimar, ang taka sila ngayon, hindi daw totoo kasi tumaba. Putang ina, isang linggo lang, try nyo magpa-immune booster. Try nyo magpa-immune booster. Punta kayo sa mga glota, sa mga glota clinic. Tanungin nyo, meron po ba kayong immune booster dito? Yung tawag doon, sodium. Basta may ganyan, no? Actually, nakalimutan ko na. Actually, mga kababayan, nung last January lang, nagpa-immune booster ako kasi bakit lagi akong bumabiyahe. Unang-una, yung init, yung ulan, kasi nakamotor kami. No, nung wala pa kaming sasakyan, no, at minsan nagmumotor kami kasi nga mas mura ang gas kaysa sa sasakyan. Mahal kasi ang gas talaga, lalong-lalo na sports car to. So pag naulanan ka, nainitan ka, mas maganda immune booster. Mabilis ka talagang tumaba. At ang unang iepekto diyan, kakapal ang buhok. Kakapal ang buhok, gaganda ang kuko at kikinis ang balat. Tapos tataba. Yun ang immune booster. No? Kaya, sa mga nagtataka kung bakit si PBBM tumaba, kasi nga, umiinom matanda na yan eh. Si Digo nga, nagka-fentanyl, question nyo. Diba? Mga buntis nga, nakainom lang ng Pyros, diba? Tignan nyo yung mga buntis, pag nainom ng Pyros, diba? 1 linggo, 2 linggo, tignan nyo, kumakapal yung biri-biri, lumalaki yung mga hita, lumalaki yung mga binti. Diba? Yun, mga kababayan. Diba? Si PBBM pa ba Even in the presidente darkest yan? of times, is a force that binds humanity together. Tapos saan yung mga nagsasabi dyan na magtanggal daw ng tinggil pag nakita si PBBM na lumusot? Diba? Kailangan talaga ni PBBM ng immune booster. Ibig sabihin nun, may mga tawag yung mga sodium glutamate, may mga silene, yung may mga, basta mga ganun-ganun yan. Mga kababayan, itanong nyo yan kay Bayot Bay. Isa din yan si Banat Bay, walang alam yan. Ang alam lang yan, mga mangbugaw. Magdala ng mga pokpok sa kongresista, sa mayor. Yeah? Diyos mio Marimar. Gumawa ng fake news. Yan ang katotohanan. Si Risa Force, silo po sa inyo dyan. Hindi ko po kayo may isa-isa. So, alam nyo na. Tignan nyo mga dides, kanya-kanya ng hugas kamay. Kanya-kanya ng tanggihan. Wala daw sinabing namatay. Hindi daw sinabi niya na ganito ganyan. Pero kakasabi lang niya na nasa loob na daw ng freezer. Nasa morgue na daw. Hindi daw nilabas para itago lang daw. Diba? Ay, Diyos ko, Ma'am Rosario Vicente, ba? Ma'am Chaicher Hilo po, and kay Ginilyn Dihilio. And kay Ma'am Delia Rosario, ayan. Mega love shoutout kay Ma'am Dali Vibes Castro. Diba? Yun. So ngayon, alam nyo na, mga DDS. Nimbal kayo mga pistingyawa. Kaya alam nyo ba, ganito lang yan, Kung sakali man si PBBM may sakit, natural ipaalam yan sa sambayan ng Pilipino. Hindi pwedeng itago-tago yan. Bakit?
Alam nyo ba kung ang presidente natin may stage 4 cancer tapos biglang namatay? Alam nyo ba na lahat sa gabinete pwede silang matanggal lahat? Kasi ganito po mga kababayan. Kailangan talaga ang buhay ng bawat politician ay ipinaalam sa sambayan ng Pilipino. Isa na dyan ang presidente, vice president, senator, congressman, governors, mayor. Kailangan ipaalam kasi bakit? Meron kasi tayong binabayarang tax na para sa kalusugan ng mga yan. Meron tayong binabayarang tax na para sa seguridad nila. So, saan mapupunta ang binabayaran nating tax para sa kanilang kalusugan, sa kanilang seguridad, kung hindi lang din naman pala natin malalaman. Kaya nga ang tawag dyan, transparency. Nagbabayad ka pa ng tax, tapos yung kalusugan ng ating presidente, hindi papaalam sa'yo. Ano yun? So ano pang saysay? Ba't magbayad pa tayo ng tax kung hindi lang din pala natin malalaman? Diba? Ganun yun mga kababayan. Alam nyo ba pag namatay si PBBM, lahat ng miyembro niya sa gabinete, maliban sa mga regular, burado lahat yan? Ganun yun. Kaya imposible na itong mga miyembro ng gabinete niya ay tatameme lang at tatahimik at hindi sabihin. Lahat kasi sila dyan mabubura. Kasi halimbawa, namatay si BBM, siyempre papalit yan si Sara. Wala nga naman ipaupuin lahat ni Sara dyan. Ay yung mga miyembro pa rin ni PBBM, maramang tatanggalin niya isa-isa yan. Di ba? Ganun yun. Masyunga-syunga lang dito mga DDS na ito. Mga atat na atat kayong mamatay si BBM. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, ipagdasal niyo si Digong na tumagal ang buhay. Si PBBM na ang lakas-lakas na mas malakas pa sa kalabaw, kabilis-bilis maglakad. Katino-tino pa kapag nagsalita. Sinasabi niyo namatay. Si Digong doon, hindi na makapag-exercise, di na makalulo, di na makatayo, di na makasuot ng pantalon. Siguro nga ngayon si Digong, wala nang saplot yan, kumot-kumot na lang yan. Nakahilatay na sa kama, hindi na gumagalaw, inuuod na yung likod niya, nagkasugat-sugat na. Amoy banig. Siguro nga, yung banig ni Digong ngayon, nangangamoy matanda na yun, nangangamoy bulok. Alam mo yung nabasa na, na tabako? Amoy tabakong nabasa. Ganyan na ang loob ng kulungan ni Digong ngayon, yung selda niya, amoy tabakong na bulok. Tsaka, ipagdasal niyo si Digong, hindi yung ibang tao ang ipanalangin ninyong mamatay. Diyos ko, tingnan niyo, pag namatay si Digong, asar talo kay sa akin talaga, araw-arawin ko talaga yan, maniwala kay sa akin. Naku, mag-iyakan talaga kay sa inis. Yung ginawa ni Eloy Bugris na pahawak-hawak ng garapon, nako, mas matindi sa akin yan. Sabi ko sa inyo, mag-iyakan kayo. Ay, nako, alam nyo ba mga kababayan, si Digong, 2 bulate na lang di nakapirma dyan, mamamatay na yan. Una, yung bulate ni San Pedro, hindi pa nakapirma. Pangalawa, yung bulate sa Pilipinas. Bakit? Hindi naman yan sa dahig ilibing. Wala namang lupa sa dahig yan. Yung bulati sa Pilipinas at yung bulati ni San Pedro ang hindi nakakapirma. Pag pumirma yung 2 bulati na yon, si Digong patay na. Diyos ko naman. Pag namatay talaga si Digong, putang ina, bibili talaga ako ng lechon habang nakalive, magmumukbang talaga. Putang ina, namatay na siya. Ang sarap. Ay nako. Mag-book talaga ako ng yate. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Mag-book talaga ako ng yate. Magbayad talaga ako ng 100,000. Doon ako sa yate, magpa-party ako doon. Alak pa more! Celebration ito sa pagkamatay ni Digong. Ay nako, sinabi ko sa inyo, tutuhanin ko yan. Diyos ko, 2 sing-sing lang yan. Diba?